Pisyan, ay garni baga ang aking padali sa kare-kare. Hindi ko nahiligan yung crispy. Mas gusto ko are yung nangangala sa buto ang pata. Unahan nga pala are ha, kaliwang parte. Ayaw ko nung patang hulihan. Mapanghi daw yun, sabi ng matatanda. 40 minutos, palambutin ko na muna sa pressure cooker. Inasnang ko na rin ang bahagya, saka ko sinabawan ng malinis na water from Pasig River. Isasalang ko na ha at na makapaghanda na rin muna ako ng mga requirements habang nag-aabang. Abay, sino ga namang hindi gaganahan kapag gagana rin kakisik at maaasahan aring ating mga kasangkapan? Gigilingin ko na muna ang manidine. Gagamitin natin mamaya sa sarsa. O baka naman ikinahihili ha? Kung ikinapapaibig din sa food processor ni Top Mama, ay di I love you mo. Basta sabihin mo sa akin. O kaya naman silipin mo dyan, ipinaskill ko na sa mga komento sa baba kung saan ka makakadilihensya na rin. Napakasimple lang ka na rin gamitin. Wala nang ibang kailangan pindutin. Basta't pihitin mo lang yan, lalarga na. Ang gusto ko agad sa kare-kare ko yung may gaspang-gaspang pa. Kumbaga hindi ko sasagarin sa pagkapino ang mani natin. Ariga, ang ibig kong sabihin. Kumbaga nakakapapa ng dila ang mani pag kinakain. Oh, siya, nakalipas na nga ang siyam-siyam ay di ere, sa malamang luto na ang ating pata. Nakapagayat na rin pala ako ng ating mga gulay na gagamitin. At pakukuluan ko na din muna ng isang mabilisan. Inasnan ko na din ng kaunti ang sabaw para naman may kaunting lasa. Kompleto ito, mga klasikong gulay lang ang isinangkap. Puso ng saging. Meron din tayong talong, pang toppings o basta na lang natin ito ipapatong mamaya kaya naman pinakukuluan muna. 2 tali na rin ng sitaw. Ang sarap niyan sa alamang kaya dinamihan ko na rin itong petchay. Ayos na are. Kaya i-dispatch ako na muna ang sabaw. At nang maumpisahan na natin ang paggagawa ng pangmalakasang sarsa, naghanda na pala ako din ng anato oil. Tinapangan ko pa yan sa aswete para sagad sa tingkad ang kulay niya. Gigisahan ko na muna rin ng bawang at saka ko naman isusunod ang sibuyas. Dating gawi, pwede na yan pag nakaabot na ang amoy sa kahanggan. Hindi na pala ako din naggiling ng bigas. Aring-hari ng bigas na lang ang aking gagamitin. Ari subok ko na para kagalaang nagawa ng roux. Ayon nga sa akin tantyameter ay kulang pa kaya buburburan ko pa. Medyo tutustahin ko lang ng kaunti at maniwala ka madali lang naman tunawin iyan. Kaya ilalagay ko na ang sabaw, yung pinagpakuluan ng pata kanina. Dire-diretsyong halo na lang, pipisa-pisain at siguradong tunaw na iyan kasabay ng pagkulo. Garning lapot baga ang aking hinahanap kaya rerektahan ko na rin timplahan. Ari na, yung giniling na mani natin kanina. Bahala ka na dyan kung gaano ang gusto mo. At ari lalagyan ko pa naman ng peanut butter para meron pa rin konting tamis, diga? Pisyan, 4 cubes naman ang gagamitin kong pampalinamnam. Ayaw ko naman ng kagaya sa iba na walang lasa yung mismong sarsa. Pagdating naman sa alat, sapat na dini ang bitin. Magpapanagpo na yan pag nalagyan na ng alamang. Ayos na kaya ilalaho ko na dini ang pata para magkalasa na. Kakaunting kulo na lang ang inaantay at ari-arkam na. Yan na nga oh, mukhang kari-kari na diga? Bagos ganari pang kalambot ang iyong pata. Sa pagkembot pa lang ng tabak. Halata mo na. O sige, ipatong ko na nga ang gulay para naman mas maganda ang itsura. Siyang-siya na rin ang pangarap kong kare-kare. Automatic na yan sa mga ganaring pang-ulam. Pihong-piho, nausok pa ang kawali, ubus na. Sadya namang aanay pati sinaing ng kapitbahay, siguradong madadamay. Ay, inang!